Diyos na magtatamasa ng pag-ibig ng Diyos Ama, ang sumunod sa anak niya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Saaban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw. Ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng kabulukan at buto ng mga patay. Ganyang-ganyang kayo. Sa paningin ng tao'y mabubuti kayo, ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Saaban ninyo mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw. Ipinagtatayo ninyo ng mga libingan ng mga propeta at ginagayakan ng mga puntod ng mga taong namuhay ng matuwid. At sinasabi ninyo, kung kami sana'y nabuhay sa kapanahunan ng aming mga ninuno, hindi namin ipapapatay ang mga propeta. Sa sinabi ninyong iyan, inaamin ninyong kayo'y mga anak ng mga nagpapatay sa mga propeta. Sige, tapusin ninyo ang pinasimulan ng inyong mga ninuno." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Patuloy sa mga pagbasa natin, lalo na sa Ebanghelyo, ang pagpapaalala ng Panginoon laban sa pagiging mapag-imbabaw. Kung meron mang ayaw na ayaw ang Panginoon, kung meron mang taliwas sa pagsunod ng kanyang landas, ito ay ang pagpapaimbabaw. Sa ating tunay na deboto, sa Quiapo po, meron po tayong tinatawag na Tunay na Deboto Series na pinapaalala natin sa mga kadeboto, ano nga ba ang tunay na deboto? At sinisimulan natin ito ng kawikaan ni Jesus Nazareno. Halimbawa, ang sinabi ni Jesus Nazareno, hindi mo mapaglilingkuran ang dalawang amo. Sa isa ka lang tunay na susunod. At ang kasunod nga, ang tunay na deboto, hindi pinagsasabay ang masama at mabuti sa buhay. Aminin natin, tayong lahat dumarating ang puntong nagkakasabay ang masama at mabuti sa ating buhay. Dahil na rin sapagkat tayong lahat ay may kahinaan. Siguro nga katulad ngayon, tayo nagsisimba, pero aminin natin, mamaya, paglabas natin, o baka nga hindi pa tayo lumalabas sa simbahan, meron tayong kahinaang magaganap. Magagalit ka, magsisinungaling ka, mapapaaway ka. Pero ang pagkakaiba daw po ay ang mapag-imbabaw, sadya niyang pinagsasabay ang mabuti at masama. Sana po,
kung dumarating man ang panahon na nagkakasabay sa ating buhay, ang mabuti at masama, ang kahinaan ay nagaganap dahil nagkamali tayo. Pero nagsusumikap tayong magpakabuti. Iba po yun sa isang taong nagkukunwaring mabuti habang pinagsasabay ang kanyang kahinaan. Kaya nga't ang magandang tanong, yung pagpapakabuti po ba natin ay likas o palabas lamang? Yung pagpapakabuti ba natin ay ginagawa natin bunga ng ating pagsusumikap na sumunod kay Jesus sa Nazareno? O may ibang kadahilanan kaya tayo nagmumukhang mabuti? At yung ating kahinaan, nandun din po ba yung pagsusumikap natin labanan ang kahinaang ito? O sadya na nating isinasabay lang ang kahinaan sa kasamaan? Halimbawa, gaya ng sabi ko kanina, opo, nagsisimba, nagdarasal tayo ngayon, mamaya, bibigay tayo sa tukso, mapapaaway ka, magagalit ka, pero pinagsusumikapan mo bang labanan yung galit na yon? O natural na lang talaga yung magalit ka din doon paglabas mo? Natural na lang sa'yo yung magmura ka doon at wala nang bahid ng pagkabahala na ibang-iba yung nangyayari sa labas sa ginagawa mo dito sa loob. Yun yung magpapaiba sa mapag-imbabaw sa isang taong nagsusumikap pero may kahinaan pa din. Dahil lahat naman po tayo may kahinaan. Lahat tayo para bagang nagsasabay ang mabuti at masama. Pero ang tanong, nababahala ba tayo sa kahinaan sa ating buhay? Nababahala ba tayo na nananaig minsan ng masama? O para bagang tinatanggap na lang natin na pwede namang magsabay na lang yung masama at mabuti? Yun daw ang mapag-imbabaw. Yun yung mga nangyari sa mga Pariseo at mga Eskriba. Kaya nilang magdasal sa templo at sa paglabas nila, kaya din nilang walang patumpik-tumpik pagplanuhan ng pagpatay kay Jesus sa Nazareno. Kaya nila pag nasa templo, gumagawa ng mabuti, pero paglabas, mabilis pa sa 4:00, siraan si Jesus sa Nazareno. Wala na yung pagsusumikap, labanan yung kahinaan. Tanggap na lang nila na dalawang uri ang kanilang pamumuhay. Yun daw po yung iwasan natin at ipagdasal natin, huwag mangyari sa atin na para bagang natural na lang na napagsasabay ang masama at mabuti. Sana kung hindi man natin agad mawala lahat ng kahinaan, nandun pa rin yung pakikibaka, pagsusumikap, at kung tayo nagkakamali, pagkabahala at pagsisisi. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ng kapistahan ni San Agustin. Makulay ang buhay ni San Agustin. Kahapon nga po, kung natatandaan ninyo, pinagdiwang natin ng kapistahan ni Santa Monica, ang nanay ni San Agustin. Galong-galong luha ang lumabas kay Santa Monica. Pinagdarasal ang kanyang anak na palalo. At nagbunga naman dahil mula sa pagiging palalo, masamang tao, si San Agustin nagbagong buhay. Pero alam nyo si San Agustin, kaya paborito siya ng marami sapagkat naiintindihan niya ang bawat isa sa atin. Alam niya, lahat tayo lumalaban sa ating kahinaan. Alam niya, hindi ganun kadaling maging mabuti. Alam niya, dumarating ang panahon, dadapa at dadapa pa rin tayo. Alam niya, darating ang oras
bibigay at bibigay tayo sa tukso. Kaya nga't para kay San Agustin, ang mahalaga, hindi sumuko. Huwag lang tanggapin na ganito talaga tayo kahina eh. Kaya isabay na lang natin sa mabuti. Hindi. Hindi mapag-imbabaw si San Agustin. Bagamat may kahinaan, nandun sa kanya ang pagpapakumbaba at pagsusumikap. At higit sa lahat, nandun sa kanya ang pagkilala sa biyaya ng Diyos. Para kay San Agustin, hindi natin kaya sa ganang atin magbago. Hindi natin kaya sa sarili nating lakas talunin ang masama. Ang kailangan natin ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, ang tawag kay San Agustin, siya ang pantas ng biyaya. Sapagkat sa kanyang turo, napakahalaga ang biyaya ng Diyos. Gusto mong magbago, gusto mong talunin yung bisyong yan, gusto mong mawala na yung kasalanan na yan, ang kailangan higit sa lahat, ang biyaya ng Diyos. Hindi kaya lang ng willpower mo yan. Hindi kaya ng isip mo lang yan. Hindi kaya ng therapy lang yan. Ang kailangan, biyaya ng Diyos. Kaya sa misang ito, ipagdasal natin na huwag tayong susuko, manglimos ng biyaya ng Diyos, gaya ng turo ni San Agustin. At huwag nawa sanang dumating ang punto, ang kabutihan ay ginagawa lang natin bilang palabas. At huwag nawa din na maging natural na lang sa atin pagsabayin ang masama at mabuti. Kung dumarating man ang panahon, bumibigay tayo sa kahinaan, nagagawa natin ng masama, kahit gumagawa tayo ng mabuti, dumating din sana ang panahon na mabahala tayo, magsisi tayo, at magsumikap tayo upang sa di kalaunan, tunay na magwagi ang mabuti sa ating buhay. Upang katulad ni San Agustin, bagamat may kahinaan, nagtagumpay ang biyaya ng Diyos at pagsusumikap ng tao.